Patay ang isang motorcycle taxi rider matapos hold-upin at pagbabarilin ng kanyang nabuk na pasahero sa Las Piñas. Ang motorsiklo ng biktima natunton sa Cavite kung saan may binaril din umano ang suspect. Naaresto ang suspect sa Tondo, Maynila. Wala siyang pahayag. Laging una ka sa balita ni EJ Gomez, exclusive. Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. Isa siyang rider na hinold up at pinagbabaril ng nabuk niyang pasahero gabi nitong July 9. Ayon sa pulisya, nagbook ang lalaking pasahero mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Doon na raw hinold up at pinagbabaril ang rider. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. Ayon sa pulisya, natunton sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na sangkot din ng sospek. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay ginaril niya yung victim dun sa 13 at tinagaw din yung motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Hindi makapaniwala ang asawa ni Renren na nagawa pang gamitin ng sospek ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang krimen. Kwento niya, nakachat pa niya ang kanyang asawa bago bumiyahe ng Carmona. Pasado alas 12 ng madaling araw nang mag-chat daw muli ito. Pero ang kausap na pala niya, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet. Bagay na ginawa raw ng asawa. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik. Nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Doon na raw naghinala ang asawa. Nasa barangay daw po kasi. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po, na naka-open po yung compartment ng motor, tapos yung gamit niya kalat-kalat. Tapos dun po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll-up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Kalaunan ay umamin din daw ang sospek. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Sabi ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niyo siya, ayaw niya pong ibigay. Humingi rin daw ng pera ang sospek sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Bago magpadala ng pera, nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa pulisya. Ikinasa ang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District para arestuhin ang sospek sa Tondo, Maynila. Na-recover din from the suspect yung motorcycle on color number 45 na pistol. Walang pahayag sa media ang sospek na nakadetain sa 13 Martires Police Custodial Facility. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Kidnapping Act of 2016 at frustrated homicide. Itong unang balita. EJ Gomez, GMA News.